Frozen na ang assets ni former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at kanyang anak. Ito'y matapos mabisto ng AMLAC ang kakaiba at biglaang umanong paglobo ng transaksyon sa kanilang bank accounts. Narito ang exclusive Agenda Weekend Report ni Joash Malimbay. Frozen na rin ang ilang assets ni former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at ng kanyang anak na si Sunshine Bernardo, kasabay ng freeze order na ipinataw ng Court of Appeals sa mga asset ng dati niyang boss na si former DPWH Secretary Manuel Bonoan at mga umano'y questionabling financial transaction na may kaugnayan sa kanya. Kabilang dito ang 6 na bank accounts ni Sunshine at 8 insurance policies na nakapangalan kay former Yusek Bernardo, kay Sunshine, kay Reuter King Bernardo at Rafael Ervin Bernardo. Ayon sa investigasyon ng Anti-Money Laundering Council, bigla umanong lumobo ang funds inflow sa bank account si Sunshine mula 2023 hanggang 2025. Nakapagtala rin daw ng malalaking cash transactions ang AMLAC sa mga taong ito, kabilang ang recorded 1.2 million peso withdrawal at 5.6 million pesos worth of check issuances. Questionable rin daw ang sudden wealth accumulation ni Sunshine kahit na wala itong established financial history. Ayon sa AMLAC, hindi umano proportionate sa isang private individual gaya ni Sunshine ang recorded heavy use of 7.85 million pesos worth of cash deposits. Bukod pa rito, sinabi ng AMLAC na may mga indikasyon umano ng pagpapalabo ng audit trails sa mga transaksyon ng anak ng former DPWH Undersecretary. Ayon sa investigasyon ng AMLAC, ganito umano ang posibleng daloy ng sabuatan sa pagitan ni Bernardo, Bonoan at former DPWH Yusek Catalina Cabral. Inaportion umano ni Cabral ang budget ceiling para sa DPWH allocable NEP taon-taon sa iba't ibang distrito ayon sa mga inindorsong programs, activities and projects o PAPs sa mga mambabatas. Pagkatapos nito, magre-reserve umano si Cabral ng substantial percentage ng allocable NEP para sa preferred projects nila ni Bonoan. Paminsan-minsan, aalokin umano ni Bonoan si Bernardo na mag-take charge sa reserved allocations para sa kanya. Ang halaga umano ng nahahawakang proyekto ni Bernardo para kay Bonoan umaabot ng 5 bilyong piso taon-taon mula 2023 hanggang 2025. 15% ang umano'y average commitment o kickback na para kay Bonoan. Sa 15% na ito, 25% daw ang napupunta kay Bernardo, samantalang pinaghahatian naman umano ni Bonoan at Cabral ang natitirang 75%. Ayon sa AMLAC, para umano maging matagumpay ang umano'y sabuatan, it can be concluded na ginamit umano ni Bonoan ang kanyang posisyon bilang DPWH Secretary para ma-identify ang kanilang preferred projects. Masiguradong kasama sa GAA ang mga proyektong ito at matiyak na madedeliver ang mga umano'y komisyon o kickback. Matatanda ang una na ring isinuwalat ni Bernardo ang ilang parte ng umano'y kickback operations na ito sa isang Senate Blue Ribbon Committee noong November 2025. Of this 15% average commitment, Sec Bonoan 75% usually would give of this 15% average commitment, Sec Bonoan 75% usually would give me 25% of the commitment, with the rest of the commitment shared between him and Yusek Cathy Cabral. Yusek Cathy Cabral herself took charge of her own reserve allocations. Una nang iniulat ng Billionaire News Channel na magkakasosyo sa negosyo sina Bernardo, Bonoan at Candaba Pampanga Mayor Rene Maglangke sa ilalim ng MBB Global Properties Corporation. Ang kumpanyang ito, ayon sa AMLAC, ay tila naging daluyan ng pondong iniuugnay din sa Global Crate Builders, isang construction company na pagmamayari ni Maglangke na nakatanggap ng bilyon-bilyong pisong kontrata mula 2023 hanggang 2024. Sa kasalukuyan, nasa ilalim ng Witness Protection Program ng pamahalaan si Bernardo, samantalang under investigation pa rin si Bonoan. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Billionaire News Channel.